Hi, hello sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ayos lang ba? Marami kasi akong nakikita. Una, yung babae na iyak ng iyak na ayaw niyang makulong. Umiiyak siya, inatawag niyang tatay niya kasi ayaw niya makulong. Nung nag-vlog ang amo ba yun o employer ba niya yun o ano, nakikita pala, kumuha pala siya yung hinalungkat yung mga bag niya na lagyanan ng mga damit, mga pante, bra, doon hinalungkat yung pala may nakalagay na bracelet. Kaya kayo, mag-iingat naman kayo. Kung mayroon kayong makita, huwag ninyo kunin. Kasi yun, mga pain yun. Kung ako nga minsan, pinapainan ako ng aking kapatid, parang nawawalan sila ng tiwala sa tao. Sinasabihan ko agad, kahit pera lang yun, 50 pesos. Lumulutang-lutang sa washing machine eh. Sinasabi ko sa kanya, kapatid, pinapainan mo ba ako? Kasi nakakita ako ng pera dito eh. 50 pesos bago pa. Yung mga bagay na ganun ba, para kang pagkakatiwalaan ng amo mo. Ang iba kasi may sakit eh. May sakit sa kamay. Ang tawag doon, Kristomaniac. Kailangan malaman mo rin kung ano ka pagkatao. Kayo naman, mga employer, na nasa inyo yun kung ano-ano kasi mga kinukuha niyo eh. Tapos pag nakakuha kayong nang uumit, galit na galit kayo. Tapos kung makakuha naman kayo ng mabuting tao, nakikita ko, hinahampas sa likod, maraming pasa. Hasta mukha, bugbog sirado. Huwag naman kayo ganun. Kasi hindi naman lahat tao nakakaintindi at nakakaunawa. Mayroon naman tao na hindi agad-agad nakakaintindi. Mayroon naman mga taong nakakaintindi agad-agad. Ganyan yun, hindi pare-pareho ang tao. Kung ganun kayo maano sa inyong mga worker, huwag ninyong gawin yun kasi matakot nga tayo sa Diyos, di ba? Ang Diyos ang ating kinatatakutan. Kaya yung worker na yun, kaya pala siya inaanuhan, pero mag-asawa yun, no? Nakikita talaga sa vlog yung kinuha na bracelet at nilagay sa mga damit. Kaya ngayon, wala na tuloy tiwala ang tao dahilan sa mga ginagawa ninyo. Magiging mabuting tao naman tayo, hindi naman natin masyado pahiyain ang ating bansa. O ngayon, nag-ikot si Rapi Tulfo sa mga agency sa komunidad. O, pinuntahan niya doon parang maayos ang mga kalagayan ng mga worker na palipad sa ibang bansa. Pag tayo naman tinutulungan tayo ng gobyerno, huwag naman natin masyado abusuhin. Pagdating natin doon sa ibang bansa, kailangan ang mga tinutulong sa atin, palitan naman natin ng kabutihan. Hindi naman natin palitan ng kalukuhan. Kasi, iba-iba ang ugali ng tao, lalo na kayo sa Muslim na kayo sa ibang bansa eh. At hindi kayo agad-agad kayo naman mga employer naman, kung mabait sa inyo ang tao, wag naman ninyong abusuhin. Marami kasi akong nakita, bugbog sirado ang mukha eh. Hindi lang sa mukha, hasta katawan. At pagka ganun pa man, nakakatakot tuloy yung mga ang mabuti ang hindi nakakita. Ang nakakita, tulad ko, nakikita ko lahat. Siyempre
kung mayroon magkuha sa akin na agency, siyempre matakot ako. Kasi, naranasan, baka maranasan ko rin. Oo. Siyempre, magdalawang isip ka sa mga bagay na ganun. Mabuti kung bansa ko yun. Hindi pa naman ako inaano dito sa aming bansa. Walang nakasakit sa akin. Tapos saktan ako ng iba. Dito nga, kung inaaway ako na tahimik lang ako, ang nakahanda ang mga kapitbahay ko Lalabanan nila yun. Isang beses nga, ginulo ako dito ng kapitbahay ko isa Walang nakahanda ang mga kapitbahay ko doon sa baba na kung sugurin ako, malalabot siya. Pasalamat lang, hindi ako sinusugod. Kaya kayo naman, magiging mabait sana kayo sa inyong mga worker. Kayo naman mga worker, wag naman ninyo, pag nakakuha kayo ng employer na mabait naman sa inyo, na nakikita naman niyo mabait sa inyo, wag naman niyo abusuhin. Kasi ang iba, gumagawa ng mga kalukuhan pag nagkaroon ng aksidente, ang employer ang sinisisi. Nakikita ko mabuti kung hindi ko nakikita yung mga yon, kasi hindi ko sasabihin. Nakikita ko lahat nakikita ko lahat ang mga ginagawa ninyo. Minsan sumasayaw kayong sa social media, nakapante lang, nakabra, tapos na kayo sa ibang bansa. Siyempre, ano ba yung yun? Hindi lang naman sa kwarto Hindi lang naman sa kwarto maaabot ang mga video nyo sa lahat ng mga tao sa ibang bansa. Pag nag-ano kayo at hindi kayo ginagalang ng mga lalaki, pag nabuli kayo, pag binubuli kayo, galit na galit kayo kasi binubuli kayo, pero kasalanan naman ninyo yun. Mabuti kung yun, hindi mga Pilipino, kahit mga yung ibang lahi, okay lang yun. Ang iba sumasayaw na manipis ang damit, sumasayaw sa social media na walang saplot, walang pante. Ano ba yun? Lalo na sa Saudi Arabia, bawal ang maka-short na sumasayaw. Hindi naman ito, payo ko lang naman to sa inyo. Payo ko lang to sa inyo, no? Mabuti ako, nandito lang ako. Kahit anong kumbinsi sa akin ng agency at sa aking admin, hindi ako nila nadadala. Bakit? Nakikita ko na kasi. Dati, gustong-gusto kong mga ibang bansa. Pasalamat na lang na hindi nila ako hindi ako ngayon, interesado sila na makuha nila ako, pero ayun, natakot naman ako, kaya pinagtataguan ko sila. Siyempre matakot ka nung makita mo yung, mabuti kung isang tao lang yun makikita mong bugbog sarado hasta mukha, tapos hindi pa pinapakain. Wag naman kayo ganon. Wag ninyong ipagdamot ang pagkain, kasi pagkain yon. Kailangan ninyo pakainin ang inyong mga worker, ang inyong mga kasambahay. Wag ninyong pinagdadamutan yon. Ngayon, ilang mga agency ang ipinasira kay Rapi Tulfo? Ilan? Kaganina, nakita ko 2. Tapos ang black pa. Binaban ang kanilang mga agency. Dahilan nga doon sa mga worker nga nagreklamo sa kanila. Minsan naman ang mga worker naman ang may kasalanan. Hindi naman sa lahat na employer. Ang mga worker mismo ang gumagawa ng mga kalukuhan paano nakikita ko dito? Ang iba nagnakaw ng uumit. Pag hindi naman sa inyo, wag ninyo suotin. Minsan damit sinusuot, hindi naman sa inyo. Wala ba kayong sariling damit? Kasi ang mga pagnanasa na yun, pangit yun. Kahit sa Diyos, sa mata ng Diyos, pangit yun. Huwag mong pinagnanasaan ang hindi sa'yo. Hindi naman sa'yo yun bakit pag suotin mo? Tapos yung pulseras, yung bracelet na
hindi naman sa'yo kukunin mo. Tapos pagka may problema, ang tatawag kayo sa inyong mga kamag-anak dito kasi ayaw ninyong makulong. Kung ayaw ninyong mapahamak, huwag ninyong gawin. Ha? Tulad kaganina, may nakita akong na video, may pira. Ay di, pwede naman yan damputin yun at ibalik doon sa amo niya. Huwag niyang bawasan. Itabi niya. Kasi ganun yun. Ang pagnanakaw, masama yun. Isang walang katiwala. Hindi ka kakatiwalaan pagdating sa salapi. At sa lahat ng bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kasi kinuha mo ang isang bagay na hindi naman sa'yo eh. Tapos pag nahuli, nagmamakaawa, pupunta sa UWA, pupunta sa agency, ginawa mo yun eh. Huwag niyong gawin. Nakakaawa lang. Yung babae na yun, na ang sabi niya ayaw niya makulong, ayun na, nasa kulungan. Nagluhod-luhod sa kanyang amo. Parang hindi siya makulong, ay wala na siyang magawa. Kasi, ang isang pagkakamali ay buhay ang kapalit. Yun. Ang isang pagkakamali ay buhay ang kapalit. Kaya, hindi dapat natin, paalala ko lang sa inyo, magiging awareness sa inyo, kayong mga kasambahay, huwag naman ninyong gawin yung ganyan kasi hindi lang kayo ang napahiya hasta ang ating bansa. Yun, ang totoo. Hindi lang kayo ang mapahiya hasta ang ating bansa. Kaya, yung mga sinabi ko nga kagahapon, bakit kayo, pagka may mga kunti na mga ibang lahi, nandoon kayo, hindi ba kayo makakuntin ng sarili ninyong kuntin? Kasi, bakit kasama pa ang mga lalaki na ibang lahi? Oh. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga ginagawa nyo, hindi nagugustuhan ng iba. Akala nyo nagugustuhan yun? Hindi. Ang iba naman sa inyo, kung walang lalaki na ibang lahi, nakaubad sa social media. Huwag ninyo sabihin na hindi totoo. Totoo yun. Pagka hindi mo makikitaan ng mga lalaki, mayroon pa nga dyan, parang lalaki, alanganin lalaki o babae. Tuwing magkukuntin, may sumasayaw siya, nakatapis lang eh. Sumasayaw, nandoon yung mga ibang lahi. Bulgaran kayo sa inyong mga ginagawa. Yun ang totoo. Ang mga ginagawa ninyo, ibinubulgar ninyo sa badla. Ang mga ginagawa ninyo sa ibang bansa. Kung maayos naman ang inyong panalapi, kung maayos naman inyong hanap buhay, dapat hindi na ninyo gawin yun. Kaya ang sobra, mali yun, ang sobra. Hindi pwede yung mga nasobrahan kayo sa ang gusto lang naman ninyo kumita ng views eh. Kasi sa views kayo kumikita eh, hindi sa followers eh. Yun ang totoo. Sa mga ginagawa ninyo, wala kayong sariling content. Yung noon, ang kahinantungan doon, na hindi kayo makagawa ng sarili ninyong content. Kasi hindi kayo makagawa kasi kailangan ninyong mga lalaki sa inyong paligid bago kayo mag-content. Mga babaeng walang dangal. Kahit asawa mo yan o hindi, nakikita ninyo nakapost sa mga social media na isang kabit. Oh. Kung kayo may isang kabit, huwag na kayong magmamayabang sa social media. At saka, kung ikaw naman walang asawa, huwag mo na palang pangalandakan. Nagmamagaling lang yung ganyan eh. Hindi makakontent kung walang lalaki. Hanggang dito na lang muna, no? Bye-bye. God bless.